May nagtanong sa akin, boss, magtatanong lang sana po at kung pwede maging anonymous po. Hinaharas po kasi ng mga OLA yung misis ko. Last 2 years ago po, kumira misis ko sa mga OLA at nabiktima din ng pangharas nila. Then after niya po bayaran lahat, dahil po nag-advise na rin po kami sa kanya, binura niya na rin po lahat ang OLA niya at nagpalit ng number at cellphone. Tapos nung November last year lang po, nagulat na lang kami na tumatawag at nagme-message na naman sila at sinasabi kong may utang ulit ang misis ko sa kanila. Pero never naman po siya nag-download at gumamit ng OLA. At nag-send po sila ng mga pictures niya na ginamit sa application last 2 years ago at patuloy pa rin po ang pangharas nila. Sinabihan na din po namin sila noon na hindi kami magbabayad kasi wala naman po kaming hiniram na kahit singkunduling sa kahit na anong OLA. Di po ba illegal ang paggamit ng mga old photos niya na ginamit sa previous application? Salamat po at sana masagot niyo po. Okay po, no? Bago ko po sagutin yung katanungan na to, no, mayroon lang po sana akong gustong linawin. Kasi po, ang sabi niyo po dun sa inyong tanong is, nagpalit na po ng cellphone number or ng SIM card at ng cellphone yung inyong asawa. Ang pinagtataka ko po is, um, paano po siya natawagan nung OLA kung nagbago na po siya ng contact details? Yun lang naman po ang pinagtataka ko. Kasi saan kukunin nung OLA yung bagong contact details ng inyong asawa? Yun lang naman po ang pinagtaka ko, no? Pakitanong nyo siguro yung asawa ninyo kung baka mamaya nagamit niya pang message dun sa OLA niya dati or hindi sinasadya na na-download niya yung OLA na yon, no? Ano po, wala ho akong ibig sabihin dun sa aking tanong. Kumbaga, nililinaw ko lang po. Kasi baka mamaya sagutin ko ho ito, no, base ho doon sa aking na research, no. Hindi naman po pala yun yung yung tamang senaryo, no. Kaya ho ito tinanong ko. Kasi sa tagal ko sa larangan ho ng paniningil, yung mga ganito kasing klase is kahit papaano na-analyze ko po. Kaya nga ho ako, habang binabasa ko siya, medyo napaisip ako na bakit nga, paano na-contact yung inyong asawa kung bago na ho yung contact details. Ano po, wala ho kung ibang ibig sabihin, ang sa akin lang po is gusto ko lang ho siyang linawin. Ano po, so kausapin niyo po yung inyong asawa. Although sinabi niyo nga ho na hindi siya nag-download, no, ng panibagong mga apps or whatever, no. At sinabi nyo rin ho na nagpadala sa inyo ng kopya, no, ng mga dokumento na ginamit sa pag-loan nyo dun sa OLA. Ano po? Kasi maaari din naman ho na yun din yung mga dokumentong nagamit, no, ng misis ninyo sa panibagong loan, no. I'm just speculating po, yung sa akin gumagawa lang ho ako ng senaryo kung ano yung po pwedeng nangyari. Ano po? Kasi nakakapagtaka naman ho talaga, no, paano ho na-contact ng OLA yung bagong number nung misis ninyo. Ano po? So, sagutin ko na ho yung inyong tanong, no. Base ho dun sa aking na-research. Ano po? Actually, pang-apat na yata ito, no, na ma-receive kong message na ginagamit nga, no, yung mga lumang information, no, nung mga dating nakahiram na hindi na nanghihiram sa kanila. Actually, meron po silang criminal liability dyan kasi meron po tayong data privacy law, no. Ito po yung RA 10173, no. So, according po kasi dito sa sa data privacy law is lahat po ng tao, no, may karapatan, no, para sa kanilang data privacy. So, hindi siya po pwedeng ikalat ng kahit sino man, or hindi po pwedeng gamitin ng ibang tao, no, sa kahit na anong bagay, no, yung inyong data, no. For example nga po, kasi ang mga online lending apps, no, is nanghihingi ng personal information, no, at nagpapasa rin kayo ng valid ID. So according po sa data privacy law natin, bawal po nilang gamitin to, no, pagka wala ho kayong pahintulot. Okay? So may mga po yan, may mga kaakibat na penalties po yan, no.
So alamin po natin kung ano-ano yung mga yun, no? Base po dito sa Section 25, unauthorized processing of personal information and sensitive personal information, no? Ito po yung walang consent na pagproseso ng personal information. So ibig sabihin po, kagaya nung nangyari sa misis ninyo, no? Ginawan kayo ng utang na panibago. So ginamit po yung kanyang personal information at sensitive personal information. Ayon po dito, the unauthorized processing of personal information shall be penalized by imprisonment ranging from 1 year to 3 years and a fine of not less than 500,000 but not more than 2 million pesos shall be imposed on the person who process personal information without the consent of the data subject or without being authorized under this act or any existing law. Ayan, maliwanag na maliwanag po yan. Ha? Tapos, ang sabi niya po sa B, the unauthorized processing of personal sensitive information shall be penalized by imprisonment ranging from 3 years to 6 years and a fine of not less than 500,000 pesos but not more than 4 million pesos shall be imposed on the person who process personal information without the consent of the data subject and without being authorized under this act or any existing law. So yun po yung penalty, no, na po pwedeng ipataw, no, dun sa OLA na gumawa niyan sa inyo. Ano po? So ang pinakamaganda po niyan is lumapit po kayo sa National Privacy Commission. Okay? At kung ano man po yung mga ebidensya ninyo, i-screenshot po ninyo, no? Para may i-presenta nyo po siya sa National Privacy Commission. Kasi po, biruin nyo, ala kayong kaalam-alam, no? Ginawan ulit kayo ng utang, no? So, bawal na bawal po yan, no? Lintik yung mga OLA talaga na yan. Grabe kalokohan sa buhay. Di po ba? So, ayan po, no? Maliwanag na maliwanag po, no? Under po dun sa ating data privacy law, meron pong ganyang klase ng penalty. So, kung ako ho sa inyo is dumulugo kayo sa abogado, ano po, at i-discuss niyo po sa kanila ito, no? Kasi abogado lang naman po talaga makakatulong sa inyo dahil usapin legal ho ito, no? And then lumapit po kayo sa National Privacy Commission para ma-actionan po ito, ano po, at mapasara na yung mga yan at makulong kung sino man po yung mga dapat makulong. Ano po, kasi it's about time naman po na talaga na gumawa na tayong hakbang, no? Para po matigil na yung mga kalokohan nitong mga OLA na to. Kasi nagiging na sila, perwisyo na sila eh. Di po ba? Ando na ho tayo, nangailangan ho tayo ng ng pera. Kaya ho tayo ng utang. Tapos ganito ho ang gagawin sa atin, no? Bukod ho sa harassment, ano po, na nare-receive natin, ito, gagamitin pa yung inyong mga information para ho sa mga kalokohan nila. Nakita niyo po, ginawang kayo ng panibagong utang gamit po yung luma ninyong information. So bawal na bawal po 'yan, no, sa ating data privacy law. So kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, dumulugo kayo sa kanila. Pero mas maganda po niyan is maghanap muna kayo ng abogado, no, para po mas maging malinaw sa inyo kung ano ho yung isasampan yung kaso, no. Pero definitely po yan kasi pagka lumapit kayo sa National Privacy Commission, ayan po ang ibibigay nila sa inyo, no. Yan po yung mga penalties na po pwede nilang ipataw dun sa online lending apps na sumalbahi sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.